Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin na iyong second half ng November 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso na iyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto yung makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading tayo Scorpio, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan niyo ang inyong isipan. Ay, nako po, ano man ang gender mo. Sabog. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, lagi niyo tatandaan na wala sa baraha ang kapalaran niyo. Kayo pa rin ang gagawa ng inyong destiny, ha? Marami kayong energy sa mundong ito, kaya huwag niyo ipilit po na sa inyo yung energy. Gawin niyo lang itong guide kung gugustuhin niyo lang naman, no? Okay. Ay, dalawa siya. Ang dami naman. Okay, ang nakita ko sa'yo dito is you will receive or giving a pressure gift. Maari magbibigay ka ng gift, pera man yan, mahalagang bagay, or basta gift, or ikaw ang makaka-receive. Ganun na nakikita ko sa'yo dito. Dealing or relationship with a man with a dark complexion or hair. Maring ikaw ito or someone into your life na mahalaga sa'yo. Wish will not be granted. When it comes dito, pwedeng itong taon na to, or tandaan nyo ha, ikaw or someone ha, itong taon na to, maaaring nagkaroon ng mga pangako, no, na hindi nag-grant, mga promises na hindi natupad, mga ganyan. Or when it comes to yourself, is nahandoon yung may mga bagay na sa ngayon is madidelay pa siya. Maaaring hindi pa siya mag-grant this time. Maaaring need to progress pa yon, kaya kinakailangan din na you need to focus, no? Kung kailangang baguhin ang desisyon, mag-revert, or kung ano man ang pwedeng gawin para mag-grant yung wish na yon, gawin, no? Happiness. Makakaramdam ka ng happiness by the second, baka ngayon makakaramdam ka ng ngayon. By the second, kasi second, pala, no? Late na talaga si ate. By the second half ng November, may mga happiness situation, maaring birthday celebration, gift celebration, happiness celebration. Kaya hindi naman lahat is hindi maganda, no? Maaring itong taon na to nakapagbibigay sa'yo ng happiness, pero hindi niya kayang panindigan yung mga sitwasyon para pagdating sa'yo. Pwedeng ganon, no? Masaya ka lang pagkasama mo siya, or masaya kapag naaalala mo siya or someone, ganyan. Kung ano man yung happiness sa buhay mo. Ay, dalawang lalaki, no? Dealing or relationship with a man with blonde, gray, or a white hair. Pwede itong tao na to, or ito, kung someone, maaring, kung iba dito is may third party to, no? Sa iba sa inyo. Maaring kapatid, ikaw, or someone, relationship sa'yo. Maaring kung either hindi ito ang may broken promises, or may mga hindi mag-grant na situation, or nahandi yung situation. Kung sino man siya, puro tao yung mo, no? Ay, ganun, may third party sa iba. Okay, a marriage will take a place, either romantic or a business. Okay, when it comes sa business, maaring halimbawa, may business ka, yung tao na yon, or lalaki man siya or babae, maaring yung tao na yon, kung magkakaroon kayo ng connection with comes related to a money, or business man yan, or mangungutang man siya, or manghihiram siya, yun medyo iwasan mo na lang, no? Pero it's up to you. Pera mo yan. Decision mo pa rin ang mag-aano sa buhay mo. Maaring siya is magkakaroon ng kabiguan, no? Kung may mga utang, hindi pa yon. Or sa iba naman sa inyo, when it comes to romantic, kung ano naman sitwasyon na yun, ganun pa rin, no? Ako nakikita sa iyo. Hindi pa rin maganda. Pero yung iba sa inyo siguro, there's a promises, broke promises, o kaya when it comes to a ring din kasi, hindi lang siya related to a relationship na boyfriend, girlfriend, asawa, hindi.
Pwede siya sa kapatid, pwede siya sa pamilya, sa magulang. Yan. Maring you are connected with a person who's valuing you, a person na nagbibigay ng pagmamahal at suporta pagdating sa iyo, or maybe ikaw ito sa kanya. No? Yun na nakikita ko dito. And syempre, may mga bagay ako na nakikita na pinangahawakan mo to be success. No? Pero ganito pa siya. Yun. Kumbaga, handun din yung you are committed to a situation na maaaring mga nangyayari in the past na want to be success, to fulfill. Maaaring ganun sa iba. Ay, oo nga, tama nga. Diba? Unsuccessful plan. Maaaring may mga plano na hindi siya magka-grant or hindi pa siya matutupad sa ngayon. Yan, may mga delay situation ako nakikita. May mga sitwasyon na nahata ka pa na nakaraan or may mga dealing. Yan, ang dami mong dealing actually, ano? Mga dealing na maaring pumapasok sa iba sa inyo, nasa in a situation ka or pumasok o na in a situation ka na magulo. Pwedeng ganun, relationship man yan, kung isang aspeto ng buhay mo yan, trabaho, kaibigan, kasama sa trabaho, ganyan. Ako nakikita sa iyo Ay, ano ba yan? Ba't puro ganito? Married. Puro pangako. Pangakong napapako. Okay. So, iba dito, third party. So, nakikita ko dito. Also, a married. Baka na-handle yung tao. Basta mag-iingat ka pa rin. Pwedeng makonect ka sa isang tao na may connection sa iba. Or meron siyang responsibility. May mga unfinished business. Yun ang pinaka hindi maganda, di ba? Kung tingnan mo, 3 yung ring na yan. Kung tingnan mo, 4 nga siya, di ba? Ingat ka pa rin. Nasa sayo yan. Trust ka lang sa intuition mo. Or pwede rin siya sa mga kasamahan sa trabaho, ganyan. Pwede rin sa sarili mo. Kumbaga, you need to commit to yourself para magkaroon ng happiness outcome yung buhay mo. Diba? O hindi yung situation din na kailangan mong i-separate yung sarili mo. I-separate yung sarili mo in a situation na alam mo na it's not working to you anymore, hindi makakagod sa'yo, or any situation yan. To success, you need to commit, to give an effort, to focus, to commit, give an effort and action, to develop, to improve something into your life, diba? Nandun sa point na yon. Pwedeng sa sarili mo, sa health issue mo man yan, sa pera mo man yan, sa pagkatao mo man yan, diba? Kung sa aspect sa negosyo mo man yan, in any aspect of your life, ipasok mo yung sarili mo dyan. Tingnan natin. Energy niya. Anak, wag ka sa ulo ni mami. Uy, devil. Okay. Energy mo. Ay, sabi ko na nga ba, may something eh. Diba, may naano ko sa ulo ko eh. Buti lang nakuha ko siya. Anak? Okay, energy mo. Andito ka sa sitwasyon. Mukhang mukhang makakaramdam ka ng you feeling drained, you feeling burnout, or you feeling, ano ba yun? Exhaustion. Ganyan, may exhaust ka. No, yun ang nakikita kong feeling mo ba this second half ang nakikita ko. And then, nandun din yung energy mo. So, nakita ko, may tao dito na sasabihan ka niya ng, parang, siguro bibigyan ka niya ng advice. Maaring babae man o lalaki, kasi may babaeng lalaki rin dito. Babae man o lalaki, yan na nakita ko, maaring makakaramdam ka this second half na mga unexpected of flow of emotion. Pwedeng mga ma-disappoint ka kasi maaring malalaman mo na, oo nga, you will see the fact of a situation. Pwedeng halimbawa may babae o lalaki nagsalita sa'yo, pero pero yung sasabihin niya sa'yo is pawang katotohanan, mga ganang situation. And then, parang nahadun ka sa point na ma-hurt ka doon sa point na yon, makakaroon ka ng kalungkutan, or you're feeling disappointment, or hindi ma-heartache ka, mga ganang sitwasyon. No? Or hindi yung sitwasyon na mafe-feeling trap ka doon sa situation, ganyan. O kaya may mga sitwasyon sa iba hindi kasi lahat eh. Sa iba is may mga situation na alam mo yung katotohanan sa sarili mo,
pero pilit mong if push or you're fooling yourself dun sa bagay o sa sitwasyon na yun. Kaya ang nakikita ko sa'yo, you're stuck and you're trapped in your situation. Kumbaga may blockage ka. Yun. May mga conflict, ano? Sabi dito, medyo may conflict kayo pagdating sa business, pera. Yan. Pero may darating daw sa'yo. A valuable things or pera. Yan, may papasok na pera sa'yo. Teka nga. Punas din pag may time. Ano ang parating kay Scorpio? Or maybe ikaw ang bibigay ng suporta or magbibigay ng advice or makaka-receive ka nun. Vice versahin natin Pero may devil side ka kasi, no? Parating kay Scorpio. May sitwasyon na nakakapagpapatoxic sa'yo. Alam mo yun? Kaya ang nakikita ko sa'yo is you're holding back to change to your best version. Kasi alam mo yung katotohanan pero ikaw na yung pumipili. Diba? Parang hindi mo kayang i-let go yung bagay na yun. Hindi mo kayang depensahan or protektahan yung sarili mo when it comes in that situation. Sa iba sa inyo ganun. Pwedeng sa relasyon, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa sarili, pwedeng kung a person who's connected sa'yo. Pwedeng sa negosyo, ganyan. Kung ano man, meron ka. Parating sa kanya. Puro surda. Sorry. Okay, parating sa iyo. Nako. Jordan dyan na. Joke. Sabi ganun no? Okay, parating sa'yo, may tao. Itong tao na to is mula siya sa nakaraan. Na may taong gusto kanya kausapin. Parang handun yung point na kung this is a relationship, they want to resetting you or gusto niya ulit mag-umpisa kayong dalawa. Gusto kanya kausapin. Yun na nakikita ko. Sa iba naman sa inyo, ang nakakita ko na parating sa iyo is, meron kang sitwasyon from the past. Kasi andito sa the word si 9, 6, okay. Meron kang sitwasyon from the past na maaring uulitin mo siyang muli sa ngayon. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Kasi you're nahata ka na nakaraan. You still committed in a situation na yun no? Sa iba dito pa lang nakita ko na nakabuhol ka pa doon, nakanak ka pa doon, ayan kung ano ma-aspeto ng buhay mo yan. And then, may mga unfinished business, no? And then also, may kakaroon ka ng connection or may taong kukonect sa'yo, a person who is in a distance. Pwede siyang nasa probinsya, pwede siyang nasa ibang baryo o nasa ibang bansa. Makakaramdam ka raw ng feeling worrying, anxiety, depression, or hindi ka mag-aano makapagtutulog sa gabi. O pagising-gising, parang gano'n. Makaka-receive ka ng gift, sa iba sa inyo ng gift, ng pera, o ng tulong. Or vice versa. Ikaw ang bibigyan ng gift, ng pera, o ng tulong. May parating din na pag-uusapan related to a family, to a pera, or may mga, or magkakaroon sa iba ng dealing. May mga dealing situation. Kasi andito rin si family. Ibig sabihin, either family mo siya, or money-related ito, or relationship man siya, magkakaroon ka ng dealing, may tao na partnership, or ikaw ang makikipag-deal, o siya ang makapag-deal, vice versahin natin. Yan, may mga collaboration. Ako nakakita dito. Sabi may mga mag-uusap-usap, o may mga magkikita-kita, or mag-uusap ng dalawa, family, or something, trabaho-related sa iba, pwedeng friend din, ganyan. 2 hanggang 3. O pwedeng pang-4 ka, pangatlo ka, ganyan. May mga pag-uusap. Ako nakikita dito. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Sa iba dito, parang you are in a situation or ibibigay ko yung message na dito. Sabi niya dito, you need
mong mag-getting away with something into your life. This is time to start, to begin, no, and take it action, either to your project, either to yourself, look to the future, start a new beginning in life, start fresh, and kailangan ng lakas ng loob, kailangan mo na rin ilaya yung sarili mo in a situation na malungkot or hindi maganda, ganyan. Kung may mga bagay kasi na hindi na kinakailangan ipaglaban. Alam mo 'yon? Ang kinakailangan na lang siguro is to resetting, to start a new beginning or may mga bagay na kailangan baguhin. Ilaya mo yung sarili mo. 'Yun, leap of faith ang sinasabi rin dito. Dapat iwasan ni Scorpio. Dadalang anak ko. Ay. Bakit wala kayong pera? Wala kayong ipon, wala kayong pera. Tapos iba, hoping may trabaho kayo. Pero yung iba dito is walang trabaho or wala kayong talagang ipon. Alam mo, ano ka naman hindi ko alam why. May pinagbibigyan ka ba ng pera or talagang magastos or mahirap talaga makapag-ipon. Pero, ano mo yan ikaw lang makakapagbigay ng solusyon dyan. Dito sa sitwasyon mo, ang nakikita ko sa iyo, iwasan mo na hindi mag-ipon ng pera. Kasi darating, yung iba dito nagkakaroon kayo ng shortage when it comes to money. Or magkakaroon kayo ng problema sa pera. As in. Yun, ang nakikita ko dito. Iwasan mo, syempre, yung hindi mag-ipon. Iwasan mo yung hindi ka maghigpit. Iwasan mo na hindi ka mawalan ka ng plano sa sarili mo. Kumbaga, yung i-delay yung mga bagay na dapat nang gawin na ngayon, but ipagpapabukas pa or pagpapalipan, iwasan mo yun. Iwasan mo ma-stagnant ka in your situation. This is time to start a new beginning in life, no? Kasi aces yan. And then also, iwasan mo mag-isolate. Iwasan mo yung frustration, feeling empty, feeling drained, or hindi yung sitwasyon na ma-disconnect ka sa mga bagay na gusto mo ma-fulfill in yourself. Siyempre, mas more mong mahalin yung sarili mo. Mas more mong pahalagahan yung sarili mo. Tatandaan mo palagi yon. Yun ang pinaka-the best sa lahat. Unahin mo muna yung sarili mo. Kasi kapag hindi ayos yung sarili mo, hindi mo kayang ayusin ng ibang tao. You need to focus, to structure, to rebuild yourself first before ang ibang tao. No? Yun ang pinaka-the best sa lahat at tandaan mo yun. And yung mga don't focus to yung mga unfulfillment situation, ganyan. Don't focus doon, no? Sa nakita ko dito. Huwag nang ipilit yung hindi na, parang ganun. Yun. Start a new horizon in life. This is time to create yourself in a new you, no? Yun. Iwasan mo yung mga frustration, ganyan. Umiwas ka dyan. Yung habaan mo pa yung patient mo, habaan mo pa yung pasensya mo. Huwag ka lang maghintay o don't set back in yourself or in your situation. Iwasan mo yung tamarin. Yung ma-poor of management ka sa mga bagay na gusto mo nang umpisahan or gusto mo ma-fulfill, gano'n. Gusto mo ma-achieve. Love, tingnan natin ang love mo. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Love, Scorpio. Sabi ko na nga, hindi ako nagkamali Umpisa pa lang, alam ko na. Hindi, nasa utak ko kasi siya. Lumabas.
Okay. Hindi, sa intuition. Okay, sabi dito, kung kayo is single. Kung kayo is single, stuck ka. Kung ikaw is single, meron kang kakilala ni. Kakilala mo na siya. Nakilala mo na siya or kilala mo na talaga siya. Meron. May parating sa'yo. Pwedeng nasa ibang probinsya, nasa ibang bansa, o nasa ibang baryo. Pero kilala mo na daw siya. Sa iba sa inyo, maybe this is a related to a work. Pwedeng same kayo ng work or kaibigan ng ka-work mo, ganyan. Yun sa mga single ha. Yun na nakita ko. And then also, sa mga nagkahiwalay dyan, sa nakikita ko dito, hindi ka naman niya minahal. Hindi kayo na minahal. Kasi nakita ko to, yes, nagkaroon ng conflict. Hindi kayo nakaintindihan. Naging magulo yung relationship na to. Nagkaroon ng third party. No? Kung titinan ko dito, itong taon na to, maaaring dinigtahan kanya o na-manipulate kanya. Kumbaga, masyado kanya inabuso when it comes to your kindness nitong taon na to, no? Nandun yung situation na sobrang stress, anxiety, depression. Kasi itong taon na to, they playing, no? Mapaglaro or talagang player lang talaga siya. They always interested with someone. Hindi lang siya sa'yo nagkaka-interest. Sa iba rin. Ang nakikita ko dito. Nagkaroon ng movement, pero isa sa inyo is still holding itong relationship na to. Magkakaroon, may taong naghihintay or still waiting. Pero ang nakikita ko dito is magkakaroon muli kayo ng connection. Kasi maaring itong taon na to is ko-connect muli sa sa'yo. Yan. Sasabihin niya sa'yo na miss ka niya o kaya mag-a-apology sa sa'yo o kaya tulad ng sabi ko dito, di ba kanina. Yan. Pero mag-ingat ka pa rin sa kanya kasi itong taon na to is hindi siya good energy sa akin. Kasi hindi ko nakikita yung love in this relationship. Kasi hindi lang ikaw yung kausap niya. Hindi. Kasi may connection siya sa iba. Dalawa, tatlo. Parang there's a connection situation ako na nakikita sa kanya. Sa iba naman sa inyo is, maaring ito is may anak na. Maaring isa, dalawa, may anak siya o tatlo. Parang something. Sana wag naman 5. Diyos ko, over na yon, diba? Masyado na siyang nun. Yun na nakikita ko. Pero kung mahal ka niya, it's no. And you need to be aware dito sa tao na to, no? Yun na nakikita ko dito. Kasi wala. Para pa nga abuso. They abusing your kindness. They scam you. Or handun yung situation na itong taon na to. Kala mo relax siya? Hindi. Kala mo okay siya? Hindi. Lalapit to sa'yo kasi parang mayroon siyang problema. Yun na nakikita ko. Pwedeng wala siyang pera, kulang siya sa pera, o ganun yung connection na nakikita ko dito May mga wino-worrying siya, and then maaring ikaw yung alam niya na tao na makakatulong sa kanya. Yung ganun. And then also, gagamitin ka lang nito. Kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is in relationship, mahal ba ako niya, ate? Hindi. Hindi rin. Hindi rin. Kasi, dito sa nakuha ko dito sa nakuha ko hindi. Kasi hindi kanya iniintindi. May mga, kung hindi kayo nagkakaroon ng conflict ngayon, darating yung time magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Kasi kung titingnan ko siya dito, they controlling this relationship. Ikaw to or vice versa ha. Kasi wala naman pangalan mo dito, no point in name, hindi ko nilagay pangalan mo dito. Ang nakikita ko kasi dito, God, hindi maganda. Curious din siya sa ibang tao or may mga kinakausap din itong iba. Manipulative, ina-undervalue kanya. Kung titingnan ko nga dito sa iba dito is magulo yung relationship. Actually, maaring away bate, hot and cold, itong relationship na ito, ganyan. And then, sana hindi kayo nala-love scam. No, alam niyo naman siguro yung love scam. Umiwas kayo sa love scam. Dito, hindi. Undervalue. Iba dito, ginagamit ka lang o ginagamit mo lang siya, vice versa. Yun. In and out din to no? Itong tao na to, no? Sa nakikita ko dito. May trouble in this relationship. Pero, nasa sa'yo yan. Kung hindi man kayo nagkakaganyan, maaaring isa sa inyo magulo yung isip.
Magulo, actually, magulo yung relasyon. Sana hindi mo energy. Yung isa na lang dito, hindi na lang siya makapag-choose. Parang hindi niya alam kung saan yung direction niya. Or they feeling trapped, they feeling stuck. Nalilito siya. Hindi siya makapagplano. But you need to be aware kasi may third party or may someone who's connected dito sa relasyon na to. Hindi maganda yung yung love reading ko na nakita sa'yo. Sana hindi mo yan energy at hindi mangyari sa'yo. Money. Okay, when it comes sa money mo, merong biglaan na, maaaring biglaang paggastos, biglaang magkaka-receive ka ng suporta with someone, or maybe ikaw ito, yan, may mga biglaang magaganap po mangyari. Yan, may mga situation na, hindi naman siya biglaan pala sa iba. Sa iba, hindi siya biglaan. Parang, ano na siya, parang nangyari na noon, then mangyayari siya muli ngayon. Maaring bibigyan mo siya ng suporta, related ang money, or someone is magbibigay siya ng suporta, or makaka-receive ka ng money. Parang gano'n na nakita ko dito. And then also, kumagahan dito naman yung happy situation mo sa nakikita ko dito, no? Ang nangyayari kasi sa'yo, nagkakaroon ka naman ng successful pagdating sa pera mo. Siguro nga lang talaga, minsan, bigla ang paglabas ng pera. Yan ang nakikita ko sa'yo. Bigla ang nagsasucess, nag-i-increase naman, tapos biglang mabilisan talaga yung pera, no? Yun ang nakikita ko dito. Ingat pa rin, ano, sa situation. May getting together, advice. Ikaw pa rin kasi makakapag-control niyan sa sarili mo. Planuhin yung maigi, mag-ipon kayo ng pera. Or yung, kasi minsan pag nakaipon ka na lalabas sa hindi inaasahang pagkakataon. Pero, pag-isipan mo pa rin maigi kung tama or hindi yung paglabas na yun. Make a plan. No? Kasi sabi ko nga sa'yo, kanina, may nakikita ako sa'yo na scam. May nakikita ako sa'yo taong manggagamit sa'yo. May nakikita ako na taong sakim or makasarili, i-undervalue ka niya, aabusuduhin ka niya, taong matigas at hindi makikinig, walang pakialam sa'yo kahit masaktan ka, ikaw lang yung magiging patient or magiging mabait or magiging giver sa kanya. May taong ganun. Kung may mga mangungutang, na yun nangutang, huwag ka na munang umasa dahil hindi niya maibabalik sa'yo yun. Mas mahihirapan ka. May mga, kung may mga, halimbawa, yung mga may sinasabing, ano to? Debit card? Yeah, may debit card, may mga unpaid debit ka ba? Or basta mayroong debit card ako nakikita. Tapos, yung mga gift string na yon, kung may mga halimbawa, pag binili mo to, ano yan, free ito, hindi. No. Bayad pa rin yon. O kaya yung mga makaka-receive ka ng mga messages na pindutin mo to kasi ganito, ganyan-ganyan. May scam ka. Mag-ingat pa rin kayo, ha? Nasa inyo yan. It's your protection. Pero kung tiwala ka dun, why not, diba? Go ahead. Okay, dito sa sitwasyon mo, okay. Iba dito, marami kayong gagawin, May pagtulong, may bibigyan ka ng tulong o may tutulungan. Paulit-ulit to. Marang pag-uusapan ka dito. Scorpio, pag-uusapan ka or makaka-receive ka ng text message o communication with someone sa iba naman sa inyo is may mabilis ang magaganap o mangyayari no? Sa nakikita ko dito. Iba dito may mga multitask, multiple priorities ka na gagawin, baka maging busy ka this time. Sana hindi magkaroon ng mga gulo or conflict when it comes sa advice sa'yo. Okay. May mga mag-chill pala, no? Dito. May financial problem. May sakit ka? Nakita ko, sorry. May nakita kong taong may sakit. May taong may sakit. Ikaw or someone into your life, merong doctor and hospital, confined, paralyzed,
o may mga dapat maintenance situation. Yun ang nakikita ko dito. O kaya, kapag may mga maintenance, mag-ano kayo ha. Check kayo ng sa mga health issue. May mga naramdaman na kayo. Okay, when it comes to yourself, speak out. No? Ay, advice. You need to speak out. Kailangan sa'yo always have a clear path or a positive destinations in life. Try to control and balance any situation in life. Pera, relationship, communication, need mo ng equality, kailangan sa'yo ng harmony o pagkakaisa, continue ka lang sa direction to find your goal. Sinasabi dito, And huwag kang magkaroon ng pagpapaliban. Huwag kang magkakaroon ng mga distraction to move forward. Kung kailangan maghigpit ka. Siyempre don't be stagnant yung situation mo and i-release mo yung sarili mo in a chaos situation, ma-imbalance, ma-overcommitment ka or ma-overcommitted ka in a situation na you feel na parang charity worker ka na, ganyan. O kaya, kung ano man sitwasyon na yan, pera man yan or tulong, yung pang-aabuso, yan, umiwas ka sa mga ganyan, And then, syempre, be confident, ibalik mo yung dating ikaw, kung kinakailangan na maglakad-lakad, mag-walk-walk, pareho lang yun, mag-exercise, yan, gawin mo, for your health din naman kasi, kung may mga health issue kayo. So, nakita ko, be organized also, ang nakita ko to, save money, focus and action to make real lahat ng goal mo, magkaroon ka ng mga bagong layunin, focus to your plan, and kung may mga dapat i-develop, health issue, pera, negosyo, sarili, kung ano man yan, excellent prospect, and syempre, have a good lifestyle, kinakailangan. Be grounded, tsaka kailangan mo daw mag-taking advantage in any situations in life. Isipin mo munang maigi bago ka mag-aksyon, bago ka mag-desisyon, bago ka mag-move, or bago mo gawin yung mga bagay-bagay. So, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Advantage and disadvantage, isipin mo yun. Makakagood ba? Hindi ba? Anong kalalabasan? Mga ganon. Kahit sa salita mo, ha? Arigatou namasay, God bless.